hinintay ni Sanji ang buhay para kay Zeff. Hindi na nakatiis si Luffy kaya pinahaba ang paa at malakas na tinagdakan ng sahig kaya nawasak niya ito. Nagalit si Don Krieg dahil sa kanila na daw ang barati, kaya inutos kay Jin na patayin na si Zeff pero ayaw gawin ni Jin. Maging si Sanji ay nagalit dahil nasira ang palitpik ng barati, kaya sumugod sa kanila si Pearl pero si Jin mismo ang tumapos sa kanya gamit ang sandata nito. Saka nakiusap si Jin kay Don Krieg na ipaubayan na sa kanya si Sanji. Kaya umupo ang Don at sinabing siya naman daw ang bahala kay Luffy. Kaya naman naglaban sila Jin at Sanji. Ngunit nagawa niyang mapatumba ang Ko, tapos gamit ang kaliwang sandata at babasagin daw nito ang bungo ni Sanji. Pero binugahan siya ng sigarilyo saka nakatakas ito at siya ang nasipa ni Sanji sa ulo. Ngunit na counter-attack niya ang tagiliran ng Ko kaya pareho silang bagsak. Muling bumangon ang dalawa pero hindi maganda ang lagay ni Sanji. Sumugod naman si Luffy kay Don Krieg pero pinasabugan siya nito sa kabinaril pero hindi umubra sa goma. Muling naglaban sila Jin at Sanji at nasipa ng Ko ang pirata sa may bato pero hindi na rin siya makakilos dahil sa lubha ng mga tama. Kaya nang muling bumangon si Jin ay nahuli niya si Sanji. Ngunit tumulo ang mga luha ni Jin dahil hindi niya kayang patayin ang kauna-unahang tao na nagpakita ng lubos na kabaitan sa kanya. Labis na ikinagalit ni Don Krieg ang pagsuway ni Jin sa utos niya. Kaya balak niyang gumamit ng poison gas na siyang ikinatakot ng mga tauhan dahil pwede din nila itong ikamatay. Nilabas nila ang mga gas mask. Saka ipinag-utos ni Don Krieg kay Jin na itapon ng gas mask ito bilang parusa sa pagsuway sa kanya. Saka sumugod si Luffy para pigilan si Don pero pinagbabaril ng mga spy. Isang kabiguan daw si Jin bilang isang chief commander kaya tinapon niya ang gas mask. Pinasabog na nga ni Don Krieg ang poison gas kaya nagtakbuhan ng mga tao. Kinuha ni Luffy ang gas mask ng dalawang pirata para ibigay kila Sanji at Jin pero wala na siyang mahanap kaya kinabahan. Nagdulot ng malakas na pagsabog ang poison gas at lumabas ang kulay pink na usok na may lason. Hindi alam ni Luffy kung saan niya nakuha ang gas mask. Nang makitang binigay pala sa kanya ni Jin ang isa kaya nalanghap nito ang lason. Hindi makapaniwala ang mga tauhan na papatayin ni Don Krieg ang chief commander nila. Sinabi ni Zeff na ilagay ang gas mask kay Jin at dalhin sa rooftop. Dahil sa ginawa ng Don ay labis na nagalit si Luffy. Nagpasabog si Don at pinagbabaril ng mga spike si Luffy na nagawa niyang matamaan. Subalit hindi nagpaawat sa pagsalakay ang bida kaya nagtalukbong ng spike si Don Krieg. Pero sinuntok pa rin ito ni Luffy at nagawang mapabagsak dahil sa lakas. Nagulat ang mga chef at mga pirata sa nakita. Saka tinanggal ni Luffy ang mga spike sa katawan. Dinala nila pati si Jin sa itaas upang makalanghap ng sariwang hangin ngunit tila mamamatay na ito. Muling bumangon si Don Krieg at pinasabog ang bida pero nakailag ito at muli siyang pinabagsak. Kaya labis na naguguluhan ng mga tauhan nito. Ngunit muling bumangon ang Don at ginamit ang sandatang sumasabog kaya napatakbo na lang si Luffy. Subalit sumugod si Don Krieg at pinasiwas ang sandata hanggang sa makorner si Luffy kaya napatalon. Pero nakakapit siya sa sandata ni Don Krieg kaya pinalo ni Don ang sandata sa sahig at napunta sa ere ang bida. Sa kanya inatake si Luffy sa ere pero nasalo ni Luffy kaso sumabog kaya naprito ang taong goma. Paulit-ulit na bumangon si Luffy at sinusubukang mapinsala ang sandata ni Don Krieg. Ngunit sa panghuling atake ay nagawa ni Luffy na mawasak ang talim ng sandata ni Don. Dinilaan niya ang galit na kalaban kaya hindi siya nito tinigilan kaya napabagsak ang poste. Pumutol naman si Luffy ng kahoy at binato kay Don Krieg kaya sinunog ito ng Don. Saka ginamit ni Luffy ang Gomo-Gomo no Gatling sa matigas na armor ng kalaban. Kumpiyansa naman si Don sa kalidad ng armor niya. Ngunit nang muli itong atakihin ni Luffy ay talagang napakatigas pero nasaktan din si Don Krieg kaya binalibag niya ang bida. Umakyat ang kalaban sa itaas at matapang na sumalakay ang bida kaya pinasabugan ito pero hindi napigilan ang atake ni Luffy. Ngunit napansin ng kalaban na nag-crack ang armor niya. Saka nahulog ang mga pampasabog ni Don kaya sumabog ang buong paligid. Ngunit nanatiling buhay ang bida at muling gumamit ng Gomo-Gomo no Bazooka kaya tuluyang nasira ang makapal na armor ng kalaban. Pero bago mahulog ay gumamit ng net si Don Krieg para lunurin si Luffy. Inilabas ni Luffy ang mga kamay at paa at saka pinaikot ang sarili kaya nag-tornado ang kalaban at saka ibinalibag ng napakalakas na siyang tumapos dito ngunit nahulog siya sa dagat. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nakita. Sinabi ni Zeff na kailangan iligtas si Luffy dahil nanghihina sa tubig dagat ang mga kumain ng devil fruit. Kaya nagmadali si Sanji na tumalon sa dagat at tagumpay niya namang naiahon si Luffy. Nababaliw na si Don Krieg dahil sa mga nangyari kaya pinigilan siya ng mga kasama pero hindi nila magawa. Kaya sinikmuraan siya ni Jin para makatulong. At pagkatapos magpaalam ni Jin kay Sanji ay inutusan ni Sanji na ilabas nila pati ang bangka. Kaya gamit ang maliit na bangka ay umalis ang grupo nila Don Krieg. Samantala si Nami ay naglalayag pabalik sa kanyang pinagmulang isla. Ngunit naiiyak siya dahil sa kanyang ginawa. Paggising ni Luffy ay hinahanap niya ang Straw Hat at nakitang ligtas ito. Tapos pinipilit niya si Sanji na sumama sa kanya pero ayaw ng Ko. Ngunit pangarap niyang makita ang Old Law na matatagpuan lang sa Grand Line pero hindi niya alam na naririnig ito ni Zeff. Pagsapit ng tanghalian ay hindi sila binigyan ng upuan kaya sa sahig kumain. Tapos sinabi ng mga chef na ang pangit daw ng sabaw na ginawa ni Sanji.
Ngunit inubos pa rin ni Zeph ang sabaw. Pero binasag niya ang pinggan dahil napakapangit daw ng lasa kaya mas lalong nagalit si Sonji. Pero sinumpok pa siya ng matanda dahil daw sa sama ng lasa nito kaya lumabas na lang ang binata. Pero sarap na sarap si Luffy sa sabaw. Babalik na sana sa loob si Sonji pero narinig niya na kinakausap ni Zeph si Luffy para isama siya sa Grand Line. Inamin naman ng mga chef na napakasarap daw talaga ng luto ni Sonji. At ginawa lang nila ito para mapaalis si Sonji para sa pangarap niyang makita ang All Blue. Hindi pumayag si Luffy sa gusto ni Zeph dahil nais niyang kusang loob daw ang pagsama ni Sonji. Samantala isang isda ang tumalon na may dalang tao. At ito pala si Yosako. Ikinwento niyang papunta daw si Nami sa direksyon kung nasaan ang malakas na pirata na si Arlong. Bago sila umalis ay sinabi ni Sonji na nais niyang sumama kaya nagsaya sila Luffy at Yosako. Saka sinabi ni Sonji na narinig niya ang usapan nila. Nagdala ng mga pagkain sila Luffy. Habang si Sonji ay binisita ang buong resto dahil mamimiss niya ang lugar sa kanyang pag-alis. Naalala niya rin ang mga pinagsamahan nila ng matanda. At ganun din si Zeph. Bago umalis ay sumugod ang dalawa pero pinabagsak lang sila ni Sonji. Ngunit bago siya umakyat sa bangka ay sinabi ni Zeph na mag-iingat siya. Kaya hindi niya na napigilan na tumulo ang mga luha dahil sa pagliligtas ni Zeph sa buhay niya. At sa huling pagkakataon ay humingi siya ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan na nagawa sa kanya ng matanda. Dahil dito ay napaiyak na din si Zeph, pati sila Patty at Carne, at ang lahat ng mga chef sa Barati. At habang papaalis ay nangako si Sonji na muli siyang magbabalik balang araw. Samantala si Nami ay nakarating na sa kanyang destinasyon. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at sa